Sapatero ang tatay ko. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang Marikina. Matibay, pulido at malikhain na mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Lumaki akong kapiling ang mga gawang sapatos ni tatay. Paano mo ba naisipan ng ganyang estilo? Kay ganda? Siguro, dinadalaw ka ng mga musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay, tatay! Ako? Hindi naman anak. Pinagbubuti rin ni tatay ang kanyang pagtatrabaho. O siya, sige na anak. Gabi na't magpahinga ka na. May pasok ka pa bukas. Karina, anak! Bilisan mo ang kilos! Baka malate ka pa sa school. Opo, nanay. Ito na po. Tay, arat na! O na, magkaro na mabuti ha. Hindi ka siguro, magpakabait ka riyan. Opo, tatay. Ingat din po kayo sa pag-uwi. Bye-bye! Maaari ka ha. Oo, Karina, ang ganda naman ng sapatos mo. Buti na lang sa patero ng tatay mo, laging bagong sapatos mo tuwing pasukan. Tsaka kapag Pasko, pag birthday mo, o di naman kaya kapag may honor ka sa klase. Buti ka, Karina. Ako nga, lagi na lang pinagsawang, pinaghihitan ng pati ko. Hindi mo ginagamit ng sapatos. Hanap buhay kasi ni tatay to, kaya naman talagang maswerte ako may bagong sapatos. Lagi niya akong ginagawan sa tuwing may sobrang tela. Sana sa patero din ng tatay ko para may bago ako laging sapatos. O sige na, mauna na ako. Ingat kayo ah. Ingat kayo sa pag-uwi. Bye-bye! Apo, kamusta ang eskwela, Apo? Mabuti naman po, Lola. Si ano yung tatay po? Nasaan? Nariyan lang, Apo, sa likod ng bahay, Apo. Oh anak, andyan ka na pala. Tara, mag-merienda muna tayo. Anak, may sorpresa kami sa inong nanay mo. Ano po yun, tay? Anak, magiging ate ka na. Ay talaga naman napakalaking biyaya ito sa ating pamilya. Masaya ka ba anak? Opo, tatay. Pero magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Di bali anak, dalawa na kayong gagawin ko ng sapatos. Nasa ikalawang baitang na ako na muling magbuntis si nanay. Ang tagal naming hinintay ang pagkakataon na yun at sa wakas, nagkaroon na ako ng kapatid. Sabi ng lola, sinagot na raw ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina nanay at tatay. Nagpa-check up ako kanina. At ang sabi ng doktora, babae daw magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-aralin natin siya ng ballet. Gusto ko magkaroon ng anak na ballet dancer. O dapat, ngayon pa lang, pinag-aaralan nang gumawa ng sapatos na pambalik. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat na makita ang bago kong kapatid dahil wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa ni Susie. Tay, nay, nasaan po ang kapatid ko? Huwag ka mag-alala anak. Mamaya pa lamang nakita mo ng kapatid mo. Magandang araw sa inyo. Kamusta na si baby? Uy, nandiyan na pala si baby. O siya, makuna na ako ah. Thank you, nurse. Cute-cute naman ng kapatid ko. Pero nay, wala po siyang mga paa. Oo anak, pero mamahalin at aalagaan natin ang kapatid mo ha. At lalong-lalo na yung pagtatanggol mo siya sa mga api sa kanya. Opo, nay, ako pong bahala. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis o sabi-sabi sa paligid dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Naku, Mare. Nakita mo ba yung mga anak ng mga kapitbahay natin? Walang paa. Nakakatakot naman. Sino parang mga diwating gagawang sapatos ng kanyang asawa? Paano ba naman kasi? Ang mahal-mahal maningil ng mga sapatos. Kaya ayan, karma.
Eh naku ay baka nang pinagli yung bata na yan sa manika, kaya nagkaganyan. Naku, napakamalas naman ng pamilyang yan. Nanay, bakit po walang mga paa si Susie? Nagkaroon kasi ako ng infection, anak. Nahawa ako ng German measles noong pinagbubuntis ko pa lamang ng kapatid. At ito ang naging epekto. Hindi na pala magiging ballet dancer ang kapatid ko. Di bale, anak. Pwede naman ikaw ang mag-aral ng ballet para sa tatay mo. Sige po, nanay. Ako ang tutupad ng pangarap ni tatay para kay Susie. Para po mapasaya ko si tatay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita si Susie. Kaya pinilit ko si nanay na muling pag-aralin ako sa isang ballet school dati kasi ayaw kong mag-ballet. Ma'am, kamusta naman po ang anak ko sa klase doon? Ma'am, bakit hindi niyo kayang subukan i-enroll si Karina sa piano or sa painting or kaya naman po sa bandurya class? Mukhang hindi ho yata talaga sa kanya ang pagsasayaw. Ganun po ba? Baka naman po pwede niyo pa kong subukan. Mahihirapan na po talaga yung bata. Pasensya na po talaga. Nanay, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga hinig ang pagsasayaw. Okay lang yun, anak. Nais ko lang naman mapasaya ang tatay mo dahil pangarap na makapagbalay kayo ng kapatid mo. Nanay, ano po kaya kung lumabas tayo bukas? Pagpunta pa tayo sa parkit, mag-picnic doon. Magandang ideya yan, anak. Sige, sasabihin ko sa tatay mo. Apo, handa na bang ating dadalhin, Apo? Opo, Lola. Handa na pong lahat. Handa na rin po si Susie. O sige, tara na't baka ma-traffic pa tayo. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong magaling ang aming kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta, siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala si tatay. Kamay rin ang magaling sa kanya. Tignan nyo, oh. Pwedeng pang karnabal yung bata. Oo nga, siguradong maraming matutuwa sa kanya. Aba, salbahay mga bata ito Hoy! Ano ang problema niyo? Silang pansinin pakiusap. Umuwi na lang tayo. Anak, di baling ko lang ang mga paa mo. Ang mahalaga sa amin ng nanay mo ay lumaki ka mabuting tao at may tiwala sa sarili. Ate, nanaginip ako nakatanggap ako ng magandang sapatos ngayong birthday ko. Talaga, Susie? Anong itsura? Kulay pula ito na velvet at may malaking bakal sa tagiliran. Wow, ang ganda! Nakakatuwa naman ang panaginip mo, Susie. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwentong tungkol sa napapanaginipan ko sa sapatos. Ikaw ang uukit, ha? Oo naman, walang problema. Maligayang kaarawan, tatay! Naku, maraming salamat. Pagkatapos noon, naging masasakitin na siya. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi ko sinasadyang napagawi sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahon na mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Pero nang makita ko ang mga pares ng sapatos na yun, nagulat ako. Taglay ng mga sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-ibang sukat nito. May pang sapatos na pang baby, may sapatos na pambinyag, may pang first communion, may pang pasyal, may pamasok sa eskwelahan, may pang simba, at may sapatos na pang dalagita. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Ginagawa ni tatay si Susie ng mga sapatos na walang palya. Taon-taon, hindi pumapali si tatay sa paglilikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandosenang sapatos lahat-lahat. Hindi ko labis na ganun pala kalalim magmahal si tatay. Hindi ko alam na may ginagawa siyang sapatos para sa'yo, Susie. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos.
Ate, ito ang mga sapatos na napapanaginipan ko. Noong ko lang naalala ang mga sapatos na ikunukwento ni Susie. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para may pasuot sa kanya ang mga sapatos? Go. Masaya ka bang anak? Masaya ka bang wala? Go. Habang nasa tiyan pa si baby. Ano mga kapitbahay natin? Walang paa. Nakakatakot naman. Sunod paro. Ulit. 1, 2, 3. Nanay, bakit po walang pa si Susie? Go. Nanay, bakit po walang pa si Susie? Go. Nanay, bakit po walang pa si Susie? Nagkaroon kasi ako ng infection, anak. Ay, maayos na ako. Nanay, bakit po walang pa si Susie? Nagkaroon kasi ako ng infection. Go. Go. Maligayang karawan, tatay! Naku, maraming salamat. Hindi na maawi dito. Aba, salbahin mga bata ito ah. Boy, ano mga problema niyo? Huwag kayo sa Ano ba yan? Huwag ka maglala, anak. Mamaya pa lang nakita mo na ang kapatid mo. Wait lang. Layo pala ka na. Kamusta naman po ang anak ko sa klase? Mrs. Huwag ka tumawa! Huwag ka tumawa! Oo, please, si Balintong! Ganap na ganap na yung teacher mo eh, game. Go! Si Balintong. Oo.